Yo, kamusta kayo? Dara pag-usapan po natin ng pahayag po ni President Bongbong dito sa usapin ng pag-aresto kay Kibuloy na isa na pong tinuturing ng marami ngayon na pugante na. At ito po i-posted 2 days ago sa News 5 everywhere at sabi po dito sa caption, sabi po ay dinipensahan ni President Bongbong Marcos ang libo-libong pulis sa Davao City para mahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Giit niya, walang human rights violation sa kanilang operasyon. Pag-usapan po natin yan. Itong panayam po na yan, deklarasyon o standing po ng presidente po ng ating bansa ngayon. Pero bago ang lahat ng yan, kung di ka pa nakasubscribe, ay hit na subscribe button and notification bell para updated ka sa mga videos natin na parating. So without further ado, let's go! Alright mga tol, tara wala na pong pero play na po natin itong interview kay President BBM. Play natin. Walang nakikitang mali si Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapadala ng maraming pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ito ay para tugisin ang pugating leader ng grupo na si Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa kaliwat ka ng kaso. Giit ng Pangulo, wala silang nilalabag na karapatang pantao gaya ng isinisigaw ng mga supporter ng pastor. Meron bang human rights violation kung maraming pulis? I don't think so. The reason we did this was so that we could maintain the peace. The only way to maintain the peace is to make sure that the area is safe and is secure. And considering this is a 30-hectare compound, kailangan mo talaga ng maraming tao. Paliwanag ng Pangulo, kung kaunting pulis lang ang pinadala, baka mas maraming tao pa ang nasaktan. I think what they're talking about is political na yan. Hindi na totoo yan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit dinadamay ni Kibuloy ang mga tao niya. Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan niya mga yan. They just believe they're looking for an answer, a value system. And they think they have found it with Kibuloy. Sa huli, nauunawaan naman daw ni PBBM ang pahayag ng mga supporter ni Kibuloy kahit daw ang galit na nararamdaman ng mga ito. Pero simple lang naman daw ang mandatong pinatutupad ng mga pulis ang ma-serve ang arrest warrant laban sa pastor. Ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos naniniwalang sobra-sobra ang pulis sa POJC compound. Well, ang pagkaalam ko, talagang hindi ganyan ang pagsisilbi ng parang arrest. Kaya labis-labis ang pangyayari. Nalibo-libo ang pinagdataon. Palagay ko, kaya-kaya naman ni Pastor ipagtanggol yung sarili niya kasama ng kanyang mga ugali. Kaya hayaan na natin at kausapin natin ang mga tropa nila na sana sumurrender na lang ng maayos. Ayon naman kay Senador Risa Ontiveros, hindi kailangang gumamit ng dahas ng mga pulis. Pero hindi rin daw sapat na rason ang relihiyon at paniniwala para pigilan ang pagpapatupad ng batas. Si Senador Bato de la Rosa naman, walang nakikitang problema sa mga checkpoints sa Davao City. Pero nasita niya ang mga naka-face mask daw ng mga pulis. Hindi raw ito parte ng regular police uniforms na posibleng paraan daw ng mga pananakot. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 4. Alright mga tol, nakita naman ninyo yung komento ni BBM dito. At sabi nga po ay walang human rights violation. Yan po ang kanyang paniniwala dyan. At FYI lang mga tol ha, hindi po tayo politically motivated ng kahit na sinong politiko. Tayo po ay neutral lang palagi. Before, nagugustuhan po natin, diba? Yung mga gawa po ng mga previous administration, may kanya-kanya po silang ginagawa. Tinatrabaho naman kahit papano. Hindi man perfect pero 'di ba, ako mas gusto ko mag-focus doon sa mga ginagawang tama. Subalit pag may mali, 'di ba? Wala ring masama na i-criticize, no? Positive criticism, maganda po 'yan. At ngayon po, so far, no, kay BBM wala po akong
makipagsuporta na gaya po ng sa iba na panatiko. Tayo po ay neutral lang, 'di ba? Hindi tayo pro BBM, hindi tayo pro Duterte, pero 'di ba? Tingnan natin kung ano yung tama at kung ano yung talagang mali, 'di ba? Aminin na po natin, marami pong naipatupad na maganda o naisaayos sa administrasyon Duterte, pero 'di ba, isa nga po sa nababanggit po natin diyan na hindi naman kinatutuwaan ng marami sa ating mga Pilipino ay yung pagkampi niya, ang pakikipagkaibigan niya sa China at iba pang mga usapin na konektado po doon. Ngayon, bakit ba binabanggit ko po yan? Ito pong usapin kay Kibuloy ay alam po natin kung sino po ang nakatayo o kaibigan, nakapanig kay Kibuloy dyan. Yan po si Duterte. Yan po ang kalagayan po ngayon niya politically, 'di ba? Sabi nga dito ni BBM ay wala namang human rights violation, and I believe wala din po talaga yan. Wala po talagang violation dyan sa human rights pagdating sa human rights. Subalit, 'di ba? Given po yan na kapag may mga pangyayari po na katulad po nito, may pe-play po tayong isa dito, no? Wait lang. Bago natin play yun, tapusin natin yung mga bagay na punto natin na nakita dito ngayon sa reaction video po natin dito. So, isa po sa sinabi din niya dito ay What they are talking about is political na yan. okay, maaaring political na rin talaga yan, 'di ba? Kasi mag-resign ang presidente, 'di ba? Sinasama nila sa usapin ng panghuli kay Kibuloy. Isa po si Kibuloy na may tuturing na nating pugante. Isa po siya na criminal na hinahanap na ngayon, wanted na po siya sa Amerika. Iyan po ay mga facts at hindi po gawa-gawang kwento. At wala pong kinalaman yung presidente diyan, 'di ba? Bakit pilit inire-relate ng marami yan? So ano 'yun? May mabanat lang kayo sa administrasyon ngayon. Tandaan po natin, mas maigi na kung sino man ang nakaupo ngayon sa presidential na kalagayan ay suportahan po natin basta tama, 'di ba? Nakakaraan meron pong usapin sa Chacha, 'di ba? Kahit ako hindi po ako agree diyan kung ang administrasyon po na ito ay nag-aano sa Chacha, 'di ba? At walang sapat, magandang dahilan, wala talagang dapat baguhin, 'di ba? Yung charter change na yan ay dehins po tayo, no? Dehins tayo, susuporta diyan. Negative tayo diyan. Hindi natin suportahan yung Pangulo diyan. Pero dun sa mga magaganda po na ginagawa po ng administrasyon, no? Especially sa kasalukuyan, current administration, suportahan po natin. Ako naniniwala po ako itong administrasyon na ito sa ngayon sa kasalukuyan, pagdating po sa WPS, pagdating po ngayon maging sa paghuli, pag-aresto kay Kibuloy, ay naniniwala ako wala pong masama. Iyan po ay trabaho nila, yan po ay nararapat i-serve. Dapat i-serve po yan, gawin po yan. Magpapakita po yun ng pangil-ngipin ng batas na dapat meron po tayong pagrespeto sa mga namamahala, no? Keso totoo o hindi totoo ang inaakusa sa iyo, 'di ba? Meron pong mga legal na proseso. Yan po ay dapat makita na ikaw po ay talagang meron pong respeto at pagtatapat sa iyong mga salaysay sa investigasyon, pakikipag-koopera at iba pa, no? Yan po, diba? Kaya wala po akong makitang mali po dyan sa mga sinasabi po ngayon ni BBM, no? Kasi sinasabak niya yung mga tauhan niya. Wala namang kasalanan yung mga yan. They just believe they're looking for... Okay, so yung pahayag po ni BBM dyan, I think wala pa rin naman tayong masasabi na talagang mali talaga dyan. Although hindi perfect, diba? Pero the fact na ang leader po ng KOJC, diba? Yung reliyon nila, paniniwala, ang leader ay si Kibuloy. The fact na siya yung leader, siya yung responsable sa kung ano ang kinalalagyan, kung anong hirap, kung anong problema ang mayroon sa KOJC, sa kanilang grupo o samahan, ay pananagutan po niya yun, diba? Kung nagkakagulo dyan, nagkakasakitan ng mga tao, mapa police o mapa KOJC membro ni Kibuloy, lahat yun nagre-resulta, nag-uugat dun sa action niya, sa tugon niya, sa panawagan ng gobyerno na imbestigahan, no? Magkaroon ng investigation sa investigation sa kanyang kaso, diba? Alam ko naglabas ng subpoena, hindi rin yan, no?
na-acknowledge niya. Disclaimer lang mga tol ha, you can do your own research para makita po ninyo yung mga information, nakalatag na po yan dyan. Wag po tayo maging sarado, wag po tayo maging mangmang. May internet po kayo, nakakapanood kayo, mag-search po kayo ng tama at makikita po natin, diba? Nakalagay po yan lahat dyan. So dito may mga konti na lang no, na punto dito no, si Aimee, diba? Makikita mo yung kapatid ni BBM ay yun yung sagot niya no, na hindi naman kailangan ng marami. Tapos ano ba ba sinabi niya? Pastor, pagtanggol yung sarili niya, kasama na. Marunong po siyang magsalita si Aimee Marcos. Parang mayroong sayaw na mayroong pagkokorek sa kanyang kapatid, and at the same time ay sinusuportahan pa rin niya. Para sa akin ganun, no? Disclaimer lang. Kayo, ano bang masasabi ninyo diyan kay Aimee, no? Pero wala siyang maibabanat, walang tingin ko kahit sino walang masasabi maibabanat ng tama o maganda rason para hindi magpadala ng maraming mga pulis, kasi napakalaki po ng lugar daw nito ni Kibuloy, no? O ng KOJC. So napakahirap para sabihin mong iilan lang ipapadala mo, kung 30 hektarya ba yon yung pupuntahan. So common sense na lang yun. Sila ang mag-a-analyze doon, sila ang nakakaalam kung ilan ang dapat ipadala, hindi itong mga nasa panig ng subject nitong warrant of arrest. Okay, so dito tayo susunod, no? Dito po sa part po na to, no? Makikita po dito yung caption na KOJC Executive Secretary sinabuyan ng pepper spray ng pulis. Okay, so meron ditong KOJC member na naman po. Sinasabi po nila na merong foul daw na ginawa yung pulis. No, tignan po ninyo. Hoy, bawal din yan! Hoy, bawal yan! Hoy! Narinig ko yan! Hoy! Okay, parang pepper spray daw yata yun. Ano naman ang in-spray niya? Kasi ginigising po itong mga natutulog na pulis dito. At nakakarana po to, no? 1 week na yata. 5 day ago yung post nito. Late pa niya ito na-upload. So mga 1 week na po siguro yan. Anyway, ano bang punto natin dito? Merong mga ganitong punto na ganyan yung nangyayari po. No, hindi natin wala silang video kung ano yung mga unang nangyari kaganapan, no? O labanan pa rin yan ng mga ebidensya o naman yung mga provocation bang nangyari dyan, no? Sabi dito ng isa, no, ni Ryan Benaid, ayaw ng KOJC member ng maharas pero sila nagtitrigger sa mga pulis. Okay, so I believe totoo po yan, diba? Parang yung pulis, ginagawa lang nila yung trabaho nila, tapos yamot ka, binabastos mo sa pananalita, diba? Sa pangduduro, pang-agitate, no? So nagre-resulta hindi tama ang ginawa ng pulis. Kung talagang mali ay mali, pero diba, may parte, may papel po doon yung sinasabi o parang lumalabas na naaabuso, diba? Sabi, ano ba yung kay OJC? Una kong basa, Kojic, yung pampaputi. So ang layo naman yan, iba yan, no? Iba yan mga tal. Bakit pepper spray lang? Okay, so hindi naman dapat maging masama tayo maging sa KOJC, no? Ano lang natin kung ano yung tama. And susunod, no, ito ginawa naman to ng membro ng KOJC. Ito po ay panghaharas naman na ginawa naman ng membro ng KOJC na nagko-cover na mga sa media, no? Sabi dito, mga membro ng media na nagko-cover sa labas ng KOJC compound hinaras ng ilang KOJC member. So mga reporter, no, ito ang ginawa po ng KOJC members sa Buhangin, Davao City. Buwelta dyan ng presidente ng Mindanao Independent Press Council. Nagsisigaw kayo na ipigil sa KOJC. Diba? Nagsisigaw kayo tulong sa media. Ngayon, nandito kami, sinisigawan nyo kami bayaran. Paliwanag niya sa mga miyembro ng KOJC. Mismo ang abogado ng kanilang religious group na si Atty. Israelito Torion ang nagsabing walang magaganap na pambubulis sa mga media. Atty. Torion, sign the document that you will not bully the members of the media. Kausapin mo sila, sir. Hindi sa amin ang problema. Nasa sakot ninyo po. Maging ang sasakyang ito ng government-owned media outlet na PTV, hindi rin nakaligtas sa pantataboy ng mga KOJC member. Agad namang nagpa-blatter sa Buhangin PNP ang mga biktimang media.
they should be liable to their own acts and they should stop threatening, slandering, and intimidating people because it doesn't speak well of their institution. Kinondena rin ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP ang umano'y panghaharas sa media. Ano man ang personal na posisyon at damdamin sa sitwasyon, tungkulin daw ng mga kawani ng media na magmasid, mangalap at magulat ng tama at hindi maging cheerleader ng sinumang personalidad. Kaya hindi raw dapat makaranas ng verbal o physical harassment ang media mula sa KOJC followers. Kahit hindi sila sang-ayon sa mga ulat tungkol sa mga nakabinbing kaso ng kanilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy at iba pang akusado. Humingi naman ng paumanin sa Atty. Torion sa Okay guys, so siguro hanggang dito na lang po yung video reaction po natin sa mga kaganapan po na yan this past few days or weeks. Ayan po, no? So nakita po natin yung dalawang dulo na video, no? Yung police parang nagkaroon na ng kasalanan po dyan sa I think and I believe na provocation na rin, no? Gigil ng mga tao kasi na KOJC members sa mga police. Yan po yung naging resulta na nangyari po sa police. Syempre baka tulog nga naman na puyat at gano'n na lamang ang panggigising. Di natin alam, diba, kung paano ang ginawa nila. Hinampas ba lang malakas, ano ba? Binaboy ba ang pagkatao nila verbally, ano ba? So di natin alam. So kung may alam kayo dyan, comment down below. And yung kabila naman ay I think wala namang provocation na ginagawa ang media. And at the same time, yung mga police sa mga KOJC members, pero look at what they have done, no? Kung ano yung ginagawa po nila ay I believe ito po ay mga maling aksyon. Nagkakamali tayo, di ba? Pero iba yung gumagawa ka ng mali. Iba yung nagpapadala ka sa iyong kagustuhan, sa iyong sariling kaunawaan at gagawa ka ng mali dahil yun yung pananaw mo. Yan po ang aking opinion po dito sa mga pangyayari po na ito. Ikaw, anong masasabi mo sa mga bagay po na ito? Pag-usapan natin sa ibaba, subukan po natin replyan po lahat yan. And syempre, kung hindi ka pala ka-subscribe, hit the subscribe button para updated ka palagi sa mga videos natin. So yun na nga, see ya ulit sa susunod na video.